Lord, anong kailangan kong gawin? Lord, what shall I do? Marahil natanong nyo na po yan sa Diyos sa inyong dasal. Di po ba? Lalong-lalo na pag dumadaan kayo sa pagsubok, sa problema, sa mga suliranin ng buhay. Panginoon, anong kagustuhan mo? God, what do you want me to do? Himbawa na lang, pag punong-puno ka ng utang, Panginoon, parating na yung naniningil sa akin. Panginoon, papakulong na nila ako. Panginoon, kukunin na nila yung sasakyan namin. Anong kailangan kong gawin? O kaya naman, dito sa asawa mo na hindi na natuto. Paulit-ulit mo na siyang kinausap, dinala mo na nga sa pare, nag-counseling na kayo, wala pa rin. Panginoon, anong kailangan kong gawin para magbago ang aking asawa? O maaaring merong iba sa inyo may sakit, hindi maintindihan bakit nagkaroon ng sakit. Wala naman bisyo, napakasipag naman sa pagtatrabaho, wala naman inagrabyado na tao. Pero bakit ngayon may sakit, may karamdaman sa pangangatawan? Tinatanong, Panginoon, bakit po? Wala nang ang pera, mahirap na. Pero pag pinapagamot, nangangailangan ng napakalaking halaga. Panginoon, bakit kami? Bakit hindi na lang yung mga ibang mayayaman dyan, yung mga may kaya? Bakit na lang hindi sila yung bigyan mo ng pagsubok, pero hindi ganito? Di po ba napapatanong tayo ng ganyan? We ask the Lord why. We ask God for answers. At ang tanong, sinagot na po ba kayo ng Panginoon? Sa pagdarasal natin, bakit walang sagot ang Diyos? Marahil, ito ay dahil hindi tayo marunong makinig. Because remember, my dear friends, God always speaks to us. And God uses all of our experiences. God can use people, God can use things to convey a message to us. But we must learn to listen. Marunong ka sanang makinig. Kung paano narinig po natin sa unang pagbasa, itong si Jacob may problema. Pupunta ba siya sa Ehipto? Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya doon dahil yung mga ibang anak niya pinakulong, matanda na siya, hindi na niya kaya ang paglalakbay. And yet, look at what Jacob did. Even if he had this dilemma, he still sacrificed to the Lord. He waited on God. He listened to God. And God answered Jacob. Nagdasal siya, naghintay, nakinig. At yan din po ang paanyaya sa atin. Do not stop praying. Do not stop approaching the Lord. Do not stop offering to God. But please, always listen. Open your mind, open your heart, open yourself always to God. Ang problema kasi ng napakarami sa atin, hindi na marunong makinig. Bakit? Kasi napaka-busy nating lahat. Pagkatapos sa mga panahon na kung saan wala tayong ginagawa nating busy ang ating sarili. Tanong ko po sa inyo, pag wala kayong ginagawa, ano yung unang-unang gagawin mo? Diba? Agad kukunin mo yung cellphone mo, check mo. Yung mga iba, pag naiinit, agad mag-games. Yung mga iba na nasa bahay, pag walang ginagawa, pagkatapos ng kanilang gawain sa bahay, anong gagawin? Lalabas, makikipagkwento. Kung hindi naman makikipagchismis o marites, makikipaglaro, bingo, sugal, cards. Meron pa po ba tayong tahimik na oras na binibigay sa Diyos? Pag tayo'y tahimik, hindi tayo mapakali. Di po ba? We are uneasy with silence, with idle spaces in our life. At kung minsan nga, pag ang tao tahimik, kala mo may problema. Di po ba? Pag tahimik yung asawa nyo, anong sasabihin nyo? Anong problema mo? Pag tahimik yung anak mo, agad, yan yung sinasabi, nak, may problema ka. Hindi ba pwedeng tumahimik ang tao dahil siya ay nakikinig lang sa Diyos? Amen? Sabi po nila, if you spend 10 minutes a day reading, you can finish a book in a month. Ganun lang po kabilis. Spend 10 minutes a day. You will be surprised you can finish a book
very quick